Sa hangaring may sulong ang kanilang ideolohiya, naghahasik ng lagim na humahantong sa pagkasira at pagkawala ng mga buhay at ari-arian ang mga terorista. Kabilang sa mga ito sina Zulkifli Binhir alias Marwan at Abdul Basit Usman na target na mahuli ng mga nasawing miyembro ng PNP SAF sa engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Sino nga ba sina Marwan at Usman at gaano kalawak ang kanilang karanasan sa terorismo? Alamin niyan ang kasagutan sa balitang hatid ni Benj Bondo. May mga individual at organisasyong walang patid sa pagsusulong ng kapayapaan sa buong mundo. Ngunit kung may mga katulad nila, mayroon ding mga tao at grupong halangang kaluluwa na patuloy na sumisira dito sa pamamagitan ng madugong panggugulo. Enero ngayong taon lumutang ang mga pangalang Zulkifli Binhir alias Marwan at Abdul Basit Usman. Sila ang target ng operasyon na isinagawa ng mga nasawing miyembro ng PNP SAF sa Mamasapano, Maguindanao. Malawak ang karanasan ni Marwan bilang isang terorista. Hinihinalang isa siya sa mga pinuno ng Kumpulan Mujahidin, isang teroristang grupo sa bansang Malaysia. Bukod dito, bahagi din umano si Marwan ng liderato ng Jemaah Islamiyah, isang teroristang grupong nagsusulong ng pagbuo ng Islamic Caliphate sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang JI ang itinuturong responsable sa ilang malalagim na insidente ng terorismo gaya ng Rizal Day bombing sa Maynila noong 2000 at ang pambobomba sa Bali, Indonesia noong 2002. Ito rin ang grupong nasa likod ng tangkang asasinasyon kay dating Philippine Ambassador to Indonesia Leonidas Kaday at iba pang mga insidente ng pambobomba sa Pilipinas at Indonesia. Bihasa rin si Marwan sa paggawa ng mga bomba kung saan siya mismo ang nagtuturo sa mga kapwa terorista ng proseso nito. Kabilang sa mga grupong kanyang sinanay sa gawaing ito ang Abu Sayyaf. Taong 2007, ipinag-utos ng Korte ng California sa Amerika ang pagdakip kay Marwan dahil sa mga gawaing terorista. Kasunod dito ng pagkadakip ng mga otoridad sa kanyang kapatid na si Ramat Abdir na kasabwat niya sa pagpaplano at pagsuporta sa mga terorista. Kamakailan napaulat na napatay si Marwan sa engkwentro sa Mamasapano habang nakatakas naman si Usman. Si Usman ang itinuturong nasa likod ng pag-atake sa isang mall sa General Santos City noong 2002 na ikinasawi ng 15 tao at ikinasugat ng 55 iba pa. Ayon sa pulisya, matigas pa sa bakal at madulas pa sa palos ang naturang terorista. Kalmado lamang ito habang iniimbestigahan matapos ang naturang pag-atake sa General Santos City. Matapos ang 6 na buwang pagkapiit, nakatakas si Usman noong Oktubre 2002 at hinihinalang nakipagsanib puwersa sa dating leader ng MILF na si Tahir Alonto na hinihinalang pinuno ng Kidnap for Ransom Group na Pentagon na nakabase sa Mindanao. Kasunod nito, hinihinalang konektado rin si Usman sa isang bagong teroristang grupo, ang Khalifa Islamiyah Mindanao. Binubuo ito ng mga dating miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Abu Sayyaf at Jemaah Islamiyah. May kaugnayan rin ang naturang grupo sa iba pang malalaking organisasyon ng mga terorista sa iba pang panig ng mundo gaya ng Al-Qaeda. Matatanda ang nag-anunsyo ang FBI ng $5 milyong na patong sa ulo ni Marwan at $1 milyong para kay Usman na itinuturing na dalawa sa mga pinakamapanganib na terorista sa buong mundo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.